Hello po, good evening. So, mag-aalas 3 na dito ng madaling araw. So, today, ngayong araw na to, eksakto, 24 weeks na po yung aking tiyan, yung aking baby boy. Guys, 24 weeks na po siya ngayon. Gumagalaw-galaw na siya. Ayan siya. Gumagalaw-galaw na siya, pero pagka hinawakan ng asawa ko yung tiyan ko, bigla siyang huminto. Hindi ko alam kung bakit. Parang may salamin yung ano ko kasi nga nabasag yung screen ng cellphone ko. Medyo mahirap na siya ngayon maglakad. Medyo mahirap na ako maglakad ngayon kasi sa tuwing maglalakad ako, wala pang ilang minuto napapagod na ako. Tapos, sumasakit siya palagi kaya kailangan ko mag-bed rest. "24 weeks na today. Ngayon ay, ano bang araw ngayon? 17. August 17, 2024. Ganito ba talaga pag magbuntis, no? Hindi madali. Pero, gusto ko maging nanay, kaya tiyagaan lang. First baby ko to. Lagyan na nyo, cute po. Ang chigo, cute. Ayan, marami akong abubot dito sa gilid kasi nga, pag gusto kong uminom ng tubig, pag gabi, meron ako. Tapos meron din akong ganito. Tapos meron din akong biskwit nandun, kaya marami akong abubot dito. So, hindi madaling magbuntis, kaya kayong mga anak, magpakabait kayo sa mga nanay ninyo, dahil nung nasa sa pupunan, ano ba yun? Nung nasa sinapupunan pa kayo, hindi kayo madaling dalhin. Ando na yung masakit, ando na yung may gusto kang kainin, tapos hindi mo magawa-gawa, hindi mo mahanap-hanap. So, kaya dapat magpakabait tayo sa mga magulang natin. Sabi nga, 'di ba? Mahirap magpalaki ng anak, at sabi din naman ng mga anak, mahirap magpalaki ng magulang. Kasi minsan pagka tumanda na sila, nandun na yung mga Alzheimer, pero kailangan natin silang alagaan at tanggapin. Tingnan nyo yung mga bubot ko dyan. Kita nyo. Bakit ano? Ayan. Parang hindi maganda yung ano. Kaya dapat tayong magpasalamat dahil
Yung mga kumpleto pa ng magulang, dapat ay magpasalamat. Dahil hindi madali na walang magulang. Nung buhay pa yung tatay ko, nakikinig pa yung mga pamangkin ko. Pero ngayon na wala na yung tatay ko, hindi na sila nakikinig. Kaya mas maganda talaga yung may magulang ka pa. Kaya sana, at isa pa, napakahirap magbuntis, napakahirap maging nanay pala. Nabubuntis pa lang ako ngayon na, pero ito, naramdaman ko na hindi madali. Pero, dahil nga mahal natin yung mga anak natin, masaya pa rin ako. Kahit na ganun yung hirap. Kasi wala namang madali sa mundo. Ultimo buhay natin, di rin madali. Kahit nandito nakatira sa ibang bansa, ganun pa rin naman. Mahirap pa rin. Gigising ka ng maaga, magtatrabaho, uuwi ng gabi, magtatrabaho rin sa bahay. Maraming gawain sa bahay. Hindi ako nagsusuot ng pantulog kasi nahihirapan ako minsan. Kaya nagdidress lang ako. Ayan. Itong buhay sa ibang bansa. Wala dito yung asawa ko nandun. Nanood ng politics. Nagalit yung kanina sa akin kasi gusto kong kumain ng sarsyadong isda. Actually, 2 weeks ago pa talaga yun. Yung sarsyadong isda na yun. Kaso wala akong mahanap na isda na gusto ko. Tapos kahapon ng umaga, sabi ko sa asawa ko, gumising ka. Bukas na yung store kasi nga alas 6 nagbubukas na yun. Sabi ko, bilan mo ako ng isda. Ganitong isda ang bilhin mo, sabi ko. May picture ako binigay sa kanya. Sabi ko, huwag kang bumalik, wag ulang isda kang dala. Kasi magsasarsyadong isda nga ako. Ngayon, bumalik siya. Sabi niya, ito lang yung nahanap ko. Ayaw ko kasi ng frozen. Kaya sabi niya, ito lang yung nahanap ko. Sabi ko, hindi naman yan yung tulingan. Kasi gusto ko ng tulingan. Nagalit siya. Ano ba talaga? Pinahirapan mo naman ako. Last week ka pa. Wala nga yung isdang gusto mo. Ganun siya. Eh di sabi ko, sige, ito na nga lang. Sabi sa kanya. Hindi kami nag-uusap buong umaga. Tapos yun, niluto ko siya. Pero, nagsasarsyadong isda ako. Pero hindi siya papasok sa lalamon. Iwan ko. Hindi siya tanggap ng lalamunan ko, yung isda. Kaya, sabaw na lang yung kinain ko. Sabi ng asawa ko, bakit tatlo pa rin yung tatlong hiwa pa rin? Kasi isang piraso lang yung gusto ko. Isang piraso lang, hanggat maaari, maliit. So, 3 hiwa yun. Bakit 3 pa rin to? Parang hindi ka naman kumain ng isda. Kumain ako ng sabaw. Pero yung isda, ayaw tanggapin ng lalamunan ko. Ang hirap. Pero naging okay na rin naman ako. Nakakain ako ng sabaw. Mahirap pala talaga, no? Kasi kailangan mo talaga magtiyaga. Kaya ginawa ko, nagpaka-busy ako minsan. Kasi nga, ayaw ko na laging kumakain. Malakas ako kumain. Ngayong buntis ako, malakas sobra. Sabi naman nila, hindi naman daw lahat ng buntis malakas kumain. Siguro ako lang. Ewan ko lang sa ibang mga buntis kasi yung tiyan ko malaki din eh.
Ngayon ko lang kasi ito naramdaman, pero di bale, baka naman after siguro ng mga 8 buwan or after siguro 7 months, baka mawala na siya. Baka hindi na ako palakain. Kasi kailangan ko mag-diet kasi nga, sabi nila, baka daw malaki yung anak ko, masisaryan daw ako. So, dapat hindi ako masyadong kumain ng mga carbo. Pero, gawan ko ng paraan. Diba nak, no? Sumisipa na siya. Sige na, bye-bye.